Sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, pinayagan na maging hostile witness si Gina Acosta, ang Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President. The court hereby declares the witness to be a hostile witness under and in accordance with Rule 132, Section 13. However, for the information of the senator judges and the public and counsels as well, this only gives Attorney Ligutan the right to ask leading questions, still not allowed to ask misleading questions. As I know, Attorney Ligutan is well aware of the distinction. Sa paglilitis, inamin ni Acosta na nanggaling mismo sa dating security officer ng OVP na si Colonel Raymond Lachica ang mga input sa 2022 Fiscal and Financial Plan, partikular ang Good Governance Program, bagamat siya dapat ang gumagawa nito. Kabilang sa mga nakapaloob sa programa ang libreng sakay, financial and medical assistance at iba pa. May mga pag-aaral ba o pagsasaliksik na ginawa ang inyong opisina to come up with the program? Wala akong personal knowledge, Your Honor. Wala kang personal knowledge. May proseso ba o criteria na ginamit to select of all programs, good governance programs? Wala po. Wala ko. Sinabi niyo, ma'am, na wala po kayong alam, wala kayong personal knowledge, kasi po, hindi naman po ikaw yung nag-identify ng mga programa tsaka mga activities na nakasulat sa 2022 Fiscal and Financial Plan. Tama po ba? Tama po, Your Honor. Tama, Your Honor. In fact, ma'am, you will admit, confirm, na noong November 25, 2024, yung pagdinig ng Committee on Good Governance and Accountability, you merely ask a security officer, Colonel Lachica, what to state in the Fiscal and Financial Plan as confidential activities in relation sa paggamit ng Office of the Vice President ng confidential funds. To aid your memory, Your Honor, please, we are showing on the screen, a portion of the transcript of the Committee on Good Government and Accountability hearing, November 25, 2024, where sinasabi ng witness that all information that will be reflected in the Fiscal and Financial Plan of the Office of the Vice President, which she prepared, galing lang sa isang security officer, si Colonel Lachica. Siya po ang nagbigay sa akin ng inputs, Your Honor, o mga guidelines po, Your Honor, kung ano po ang mga activities in relation po sa pagkandak po ng confidential operations Okay. or activities. Kinumpirma rin na Acosta na pirmado ni Vice President Duterte ang Fiscal and Financial Plan. Tumayo naman Senator Judge Erwin Tulfo dahil bumabagal ang paglilitis. Mr. President, I have here the transcript of the hearing in Congress. Hindi ko po maintindihan bakit parang dito hirap na hirap po siya magtagalog when in fact sa Congress po noong November, Tagalog naman po ang sagot niya. Mr. President, tama na po itong panluloko sa atin. Please, Mr. President, compel this witness to talk in Tagalog. Kahit po yung mga Bisaya po nakaintindi ng Tagalog, nakakasalita ng Tagalog, ano tayo sa ibang bansa? Ano tayo, mga Hapon, mga Chinese? I know, Miss Witness, you can understand Tagalog, you can speak Tagalog dahil nandito po ito. Ilang pahina po ito. Tagalog po yung sagot po ninyo. English po, sumasagot kayo. Napagalaman din na kinopya lang ang laman ng 2023 Fiscal and Financial Plan sa 2022 Fiscal and Financial Plan. Nabigo rin si Acosta na nilagay sa mga dokumento sa Commission on Audit o COA na si Colonel Lachica ang nagbibigay sa kanya ng input sa Fiscal and Financial Plan. Inamin naman ni Acosta na personal niyang in-encash ang 125 million pesos confidential fund sa Land Bank Show Boulevard branch. Inilagay ito sa 4 na bag ni Acosta.
In putting the bills inside the bag, okay, sino ba yung tumulong sa paglalagay ng mga bills, yung 1,000 peso bills, sa mga bags na ito? Sino yung gumawa niyan? Ako po, Your Honor, ang naglagay ng mga pera sa bag. Alright. May membro ba ng VPSPG na tumulong sa iyo sa paglalagay ng mga bills na yan sa bag? Wala, Your Honor. Din. Ibinigay din ang akosang nasabing halaga kay Colonel La Chica sa utos umano ni Vice President Duterte. Samantala hindi na natuloy ang pagtestigo ni Marivic Pareja, Director ng House Legislative Information Resources Management Department, matapos pumayag ang depensa na stipulate ang mga dokumento na ihaharap sana sa paglilitis. Bernard Ferrer para sa Bayan.